Panahon na naman ng tag-ulan mga paps at kasabay niyan, may pinakilalang imbensyon ng Department of Science and Technology na makatutulong daw sa ating mga magsasaka. Sa paanong paraan naman kaya? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Mabilis na pagtaas ng tubig baha, pag-apaw ng mga dam at ilog at pagkasira ng mga agrikulturang pananim. Ilan lang yan sa madalas na problema sa tuwing panahon ng tag-ulan. Ang tanong, handa na ba tayo lalo na ngayong may nagbabadya pang La Nina? Sa bansang sanay na sa ulan at bagyo, dapat mas alerto at handa na tayo kung paano tutugunan yan. Kaya ibinida ng Mapua University at Department of Science and Technology o DOST ang makabagong weather monitoring system na kung tawagin ay WELO o Weather Environment and Hydrometeorology Localized Monitoring System. With this weather monitoring system, so we could really help them to adapt on the disasters that we have po. 100% proudly Pinoy ang WELO na pinondohan ng DOST. Sa makabago nitong weather parameter readings, kaya nitong sukatin ang buhos ng ulan, temperatura, soil moisture at marami pang iba. Ang mga yan makakatulong para matukoy kung gaano kabilis babahain ang isang lugar, gaano kalawak ang maaapektuhan ng baha, at paano mapaghahandaan ang pinsalang maaaring iwan nito. Timing din to. As DOST Pag-asa has announced that there is a possibility of La Nina. Maulan, kailangan natin din ng localized monitoring. Aminado naman ng Pag-asa na kulang pa sa kagamitan ang ahensya sa paggalap ng datos, lalo na sa mga flood-prone areas. Kaya malaking bagay kung magkakaroon ng WELO ang iba't ibang lokal na pamahalaan, lalo na raw yung mga nasa bundok. Kung mapapansin natin yung rainfall, hindi talaga siya hindi siya uniform. Mas malalakas yung mga pag-uulan doon sa upstream compared dito sa downstream. So yung ibig sabihin noon, kailangan mas marami tayong mga rain gauges sa mga kabundukan compared to dito sa sa kapatagan. Sa ngayon, nakadeploy na ang WELO sa 3 strategic areas sa bansa para sa pilot study. Kabilang ang Pantabangan, Nueva Ecija para ma-monitor ang kabuang watershed, sa Angat, Bulacan para mapag-aralan ang epekto ng pag-uulan sa agrikultura, at sa General Nakar at Infanta, Quezon para sa disaster risk reduction and flood monitoring. Sinisiguro naman ng mga bumuo sa teknolohiya na abot kayang mabibili ito ng mga LGUs. This will be a decision support tool for the local government units. We made sure that it will be very affordable kasi we do market validation for this. Sa pabago-bagong panahon, kailangan makasabay rin tayo. Kaya ang mga makabagong teknolohiya ang sinasandalan ng mga eksperto para mas mabilis makatugon at maiwasan ang pinsalang dala ng mga kalamidad. Mobile Journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Isa ang bansang Singapore sa mga pangarap na destinasyon ng ilang Pinoy. Hindi lang para pasyalan, kundi para makahanap din ng trabaho. Maliban sa mataas na sahod, maganda rin daw kasi ang pagtrato sa mga OFW doon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Higit 200,000 ang mga Pinoy dito sa Singapore. Karamihan sa kanila ang mga professionals at nasa household services. Kumustahin natin yung kalagayan nila dito. Isa sa mga OFW na nakilala natin sa Singapore si Ate Jenny. 20 anyos pa lang siya nang unang makipagsapalaran bilang domestic helper. Sa ilang dekada niyang pagtatrabaho, nakakapagbahagi na rin siya ng kanyang mga karanasan. Sikat na nga rin siyang content creator sa mga kababayan natin sa Singapore. Pampagood vibe sa mga ibinabahagi niya. Pero sa likod ng mga kwelang post, ang mga pinagdaanan muna niyang lungkot noong nagsisimula pa lang bilang OFW. 1 week pa lang ako nagsimula dito. Grabe ang tiyak ko sa gabi, walang ticket. The next day, sabi ko, uwi na ako. Nagpapaalam na ako sa gusto uwi na ako. Sunod na sinubok si Ate Jenny nang pumanaw naman ang kanyang mister. Dahil mag-isa na lang nabubuhay sa kanilang anak, mas pinagbutihan daw niya ang trabaho. Graduate ng HRM si Ate Jenny. Para magamit ang propesyon at makapagtrabaho sa mga hotel, nag-aral pa siya ng 1 taon dito. Ngayon, isa na siyang housekeeping attendant. Sipag at syaga talagang kailangan na kaubaran. OFW. Maraming problema, pero lahat ng yan may solusyon. Singapore ang isa sa mga bansang madalas puntahan ng mga kababayan nating gustong magtrabaho abroad. Bukod sa maayos na sweldo, maganda raw kasi ang pagtrato sa mga dayuhang manggagawa rito.
Sa katunayan, ayon sa Embahada ng Pilipinas, maraming ipinasang batas na nangangalaga sa karapatan ng foreign workers. Kaya lang, matapos ang 15 taong pakikipagsapalaran dito, na-terminate si Ate Jenny na magsara ang pinapasukang kumpanya. Ngayong Hunyo, uuwi na rin siya sa Pilipinas, bitbit ang pag-asang makakahanap na magandang oportunidad sa sariling bayan. Si Madonna naman na isang caregiver, plano na rin magbalik Pinas kapag natapos ang kontrata. So, gusto ko nang umuwi ng Pinas para magnegosyo, investment. Kasi lahat ng in-income ko ng 6 years dito, talagang binuhos ko sa investment, property investment. Kasi gusto ko din pag uwi ko, yung kasiguraduhan na hindi ako mababangkrut, ganun. Gusto raw niya matiyak na hindi na niya kakailanganing muling makipagsapalaran. Kapwa man maganda ang naging kapalaran sa Singapore, iisa ang sagot ni Jenny at Madonna. Kahit ano raw ang mangyari, Pilipinas pa rin ang pipiliin. Masarap ako mabuhay sa Pilipinas kasi country na yun. Mas masaya pa rin sa Pinas. Mahirap makipagsapalaran sa ibang bansa, kaya ang iba sa kanilang pauwi na, baon-baon ang pag-aasang makapamumuhay ng maayos at masaya kasama ang pamilya dito sa Pilipinas. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Namimigay ang tagig ng 3-in-1 baby bag sa mga residenteng may sanggol na anak. Ano-ano nga ba ang gamit niyan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Napakamahal na ng bilihin sa panahon ngayon, lalo na ng mga gamit na pang baby. Kaya naman sa lungsod ng Taguig, libre ang tinatawag na 3-in-1 baby bag. Malaki at expandable. Kaya pwedeng lagyan ng napakaraming gamit ng mga baby itong palibreng 3-in-1 baby bag ng Taguig. Ang marupit pa, ang bag na iyan ay nagiging portable crib, changing pad at diaper bag. Kaya kung ano man ang kailangan ni baby, pwede mo yan nilagay dito. Perfect din daw ito sa mga pamilyang mahilig gumala. Napaka-useful niya, lalo na pag gagala kayo, tapos mag-change ka ng diaper, talagang magagamit mo siya. Ito yung baby bag na pinapamigay dito sa lungsod ng Taguig. No? Sino mag-aakala na sa maliit na lagayan na ito, pwede itong maging portable crib. May kasama pang hygiene kit ang bag gaya ng diaper, baby wipes at alcohol. Pero bago ka makakuha ng 3-in-1 baby bag na iyan, syempre, may qualifications muna. Una, dapat kumpleto ang 4 na prenatal visit mo o ang mga check-up bago ka manganak. Ikalawa, dapat facility-based delivery ang bata. Ito yung pinanganak sa ospital o sa mga lugar na accredited ng lokal na pamahalaan. Ikatlo, nabakunahan dapat ang bata pagkapanganak ng hepatitis B vaccine, tetanus vaccine, at contra tuberculosis. At ang uli, dapat may birth registration at voter's ID ang magulang. Marami mga requirements. Okay lang daw dahil sulit naman. Ay, sobrang tipid. Sobrang tipid talaga kasi mahal sa labas eh. Compare mo sa libreng bigay lang. Sa mga nasi-short na may mga newborn, ganyan, mas better na i-file nyo na lang para mas makakalis din kayo. Napakalaking tulong ng ganito mga bagay lalo na sa pamilyang nagsisimula pa lang. Hindi lang kasi ito basta bag. Isa din itong starter pack para sa pagbuo ng masayang tahanan. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita.